Napitikan ka pero violation pala. Happy-go-lucky ka sa pagmamaneho pero patong-patong na pala ang violation mo dahil sa NCAP. Alamin natin ang mga violations na dapat nating iwasan at kung sakaling madali ka nito, ano nga ba ang mga dapat nating gawin? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Usapang NCAP. Bago natin pag-usapan yan, napansin namin na marami sa inyo hindi pa nakasubscribe sa ating page at channel. Mangyari po lamang na mag-subscribe at mag-follow para hindi kayo magpapahuli sa mga update na ganito. Malaking bagay sa inyo, malaking tulong sa amin. Noong May 22 ay nilift partially ng Supreme Court of the Philippines ang TRO pagdating sa NCAP. Kaya naman ngayong May 26 ng taong ito ay effective na ulit ang NCAP sa ilang mga lugar at kalsada dito sa Metro Manila. Bukod sa mga violations ay sa video na to pag-uusapan din natin ano nga ba ang dapat gawin kung sakaling hindi sa'yo ang sasakyan na minamaneho mo, paano mag-contest or tumutol sakaling hindi naman karapat-dapat yung violation na nakuha mo, at syempre, ano ang mga violations na dapat mong iwasan para iwas abaga tayo. Una, ano nga ba ang NCAP or ang No Contact Apprehension Policy ng MMDA? This is a traffic management program ng lokal na pamahalaan, LTO at MMDA na naglalayon na mabawasan ng mga traffic violations through the use of CCTVs installed sa iba't ibang mga lugar sa kalsada. At dahil sa camera na lamang ang pag-review ng mga violations mo, kaya naman no contact na dahil wala ng authority or tao na haharap sa'yo para makipag-discuss kung ano yung violation mo. Makakatanggap ka na lang ng notice regarding your violation, dadating na lang sa'yo. Saan nga ba implemented ang NCAP, ang Non-Contact Apprehension Policy na pinag-uusapan natin? Dahil partially lifted lamang ng Supreme Court ang TRO, kumbaga hindi siya lifted pangkalahatan, hindi siya panglahatang bansa. Ang mga lugar lang na damay dito ay karamihang lugar sa Metro Manila. Mainly ang mga kalsada sa Quezon City, Manila, Valenzuela, Muntinlupa, at Parañaque. Maraming mga lugar yan o maraming mga kalsada ang sakop ng NCAP. Ang ilan lang dyan ay ang Recto, Taft, EDSA, C5, ang kahabaan ng MacArthur at marami pang iba. Yung nakikita nyo sa screen natin, yan mismo yung mga kalsadang implemented na ulit ang NCAP. Kaya bilang driver or rider, eto naman yung mga violations na siguradong makakapture sa camera. No questions asked, ika nga, kapag ikaw ay nahuli sa mga violations na to. Kaya kung ikaw ay pasaway na rider o driver, ngayon pa lang iwasan mo na itong mga violations na to. Una, pagmamaneho sa bus lane. Naku, napakaraming pasaway dyan. Yung iba nga hinahabol pa, di ba? Eto, siguradong kahit hindi ka nahabulin, darating yung violation sa'yo. Pangalawa ay ang serving or ang palipat-lipat ng linya sa kalsada. Lalong-lalo na kung ikaw ay nakapaloob sa white markings. Yung hindi broken line, dahil kapag yan ay solid line, hindi ka dapat nagsuswerve or palipat-lipat ng linya when driving. Pangatlo, huwag kang tatambay sa yellow box. Kadalasan nangyayari yan sa mga traffic lights or intersection kung saan sa kagustuhan mong maungos sa pila ng traffic light ay tumatambay ka na sa yellow box. Tandaan natin na ang yellow box na yan, ang yellow lanes na yan, ay intended na magkaroon ng walang obstruction dahil yan ay ginagamit ng iba't ibang mga sasakyan coming from different directions. Kaya kailangan free yan. Siyempre, overspeeding. Self-explanatory naman yan. Eto, sa araw na to, yung next natin, marami nang nahuli paggamit ng bike lane. Kahit na saglit ka lang, umovertake ka lang saglit, sumingit ka lang saglit, pero gumamit ka ng bike lane. Naku, sa araw na to, May 26 natin sinushoot tong video na to. Napakarami nang nag-post. Karamihan mga motor na gumamit ng bike lane, nahuli, na-apprehend na kagad, na-NCAP na kagad. Next violation, liliko ka, pakanan o pakaliwa, pero hindi ka gumagamit ng signal light, dali ka rin dyan. O kaya naman, liliko ka sa kantong hindi naman dapat, katulad ng mga no right turn on red signal, pero kumanan ka pa rin, huling-huli sa camera yan. Iyan lang yan sa mga obvious na makukuha na ng camera pag nandiyan ka sa mga kalsada na yan na sakop ng NCAP, kaya walang lusot. Kumbaga, black and white yan, huling-huli, kitang-kita. Yung ibang mga brother dyan, i-comment nyo kung meron pa ba tayong mga ibang naiisip na violations kung saan talaga namang wala kang kawala at makakapture ka ng mga CCTVs sa mga kalsadang meron ng implemented NCAP. I-comment mo sa baba para malaman ng ibang mga brother natin. Ngayon, ano naman ang gagawin mo sakaling mahuli ka? Ibig sabihin, totoong may violation ka at alam mong nag-violate ka talaga. Upon reviewing the document ng iyong notice of violation, nakita mo, ay, oo nga, mali nga ako dito.
nagmaneho nga ako sa bike lane, nakamotor ako. Syempre, you have to pay the appropriate fine for that. Iiwan ko yung kopya ng mga fines and penalties sa link sa description at saka sa comment sa baba para kasi kung isa-isahin natin yan, marami pang masyadong items yan. Yung ilan dyan, na-discuss na rin natin sa mga previous videos natin, so feel free to check it out mga brother. Ngayon, eto na, nahuli ka na. Kailangan mo syempreng bayaran yan. May dalawang options dyan. Pwede mong isettle yan in person, ibig sabihin, physically pupunta ka sa mga MMDA offices o kaya naman pwede rin namang online. If gusto nyo malaman kung paano pag-settle ng mga violations and fines na yan, i-comment mo lang settle violations para malaman ko na marami pa kasi inyo may katanungan yan. Bubuo tayo ng isang video dedicated para dyan para mas maintindihan natin kasi kung isisigit pa natin sa video na to, medyo masyado nang hahaba. Tandaan na, i-comment nyo lang kung sakaling gusto nyo malaman yung proseso niyan, settle violations. Pero as early as now, pagdating naman dun sa online settling ng violations, ibig sabihin hindi ka napupunta, online na lang ang gagawin mo. May iba't iba mga payment method na pagdating dyan. Pwedeng Maya, GCash, Landbank, GrabPay at iba pa. Kumbaga, that's a more convenient option sakaling kailangan mo isettle yung mga multa or yung mga fines patungkol dun sa violation mo. Tandaan mga brother kapag ikaw ay merong 3 o higit pang violations, hindi ka basta-basta magbabayad lang ng fine. But you will be required to attend the road rules and safety training seminar bago ka payagan na basta na lang makapagbayad ng mga fines and penalties mo. Abala, pero matututo ka. Sakali namang tutol ka sa violation na nakuha mo, ibig sabihin, you feel strongly na talagang hindi ka nagkamali at mali yung violation na nasend sa'yo, dito naman papasok yung contest process or pagtutol dun sa violation na nakuha mo. Gaya ng pag-settle ng violation, dalawa din ang paraan dyan. Pwedeng face-to-face ka mag-settle, so pupunta ka sa Traffic Adjudication Division ng MMDA that's in Makati 7 days after you receive the notification tungkol dun sa violation mo. Or pwede rin namang online yan. Yung online yan, medyo may mga information that you have to fill out. Iiwan ko rin yung link sa description at saka sa comment section. Check it out mga brother. Ang kailangan lang gawin dun sa online, which is much more convenient than going to Makati, lalong-lalo na kung malayo ka, is kailangan mo lang i-fill out yung pangalan mo, birthday, driver's license, registration, kumbaga yung CR details o yung detalye na nasa papel ng sasakyan mo. Siyempre, kasama din dyan yung pinaka-ticket ng violation mo, kung ano mismo yung naging violation mo. Madali lang yan. You just have to fill out all the fields. Tapos, kailangan mo rin siyempre mag-attach ng document, ng proof, o anumang katunayan para i-contest or para pabulaanan yung violation na nakuha mo. Dito naman papasok yung may it be pictures or videos from your cellphone, from your dashcam, sa ating mga rider, kung meron tayong mga camera sa ating mga motor o mga helmet, malaking bagay yan. Kasi ito naman na magiging basis kung bakit mo or bakit ka magko-contest at bakit mo overturn yung violation na sinend sa'yo. Ngayon, may mga tanong patungkol sa NCAP kasi nga, ang basihan ng NCAP is the vehicle itself. Mapakotse yan, bus, truck o motor. And it's not dependent on the driver. Doon nagkakaroon ng masasabi nating gray area on certain parts of the process. Bakit? Paano kung meron akong sasakyan? Nabenta ko na 5 years ago. Tapos last week lang or this week lang, natag yung sasakyan ko na nagkaroon ng violation, let's say for swerving or for using the bike lane. Pero matagal nang wala sa akin yung sasakyan. Ano ngayon yung pwede kong gawin? Dito naman natin ngayon mag-link mga brother, natatandaan niyo yung pinag-usapan nating transfer of ownership process. Kaya yan ipinupush ng gobyerno para in cases na mga ganito na kailangang ma-reprimand at kailangang masita ang mga kaukulang sasakyan ay nakarehistro sa totoong may-ari yung sasakyan na nag-violate. Pero real talk, aminin na natin na hindi naman talaga lahat ay sumasa-ilalim sa transfer of ownership process. Ang uso lang naman talaga sa atin ngayon ay may deed of sale ka, nasa yung original ORCR, okay ka na. Although, again para sa mga nagtatanong, pati doon sa previous video natin, ang transfer of ownership process, matagal nang meron yan. May mga amyenda lang na nangyari na itong mga nakaraang panahon natin ngayon, pero yung transfer of ownership process per se, matagal nang parte ng batas natin yan na kapag ikaw ay kumuha ng sasakyan, kailangan mong ipalipat sa pangalan mo. Ngayon, balik tayo dun sa concern
nabenta ko na yung sasakyan ko, pero pagtingin ko, ako mismo, dahil hindi pa naipalipat nung buyer nung sasakyan ko o ng motor ko sa pangalan niya, yung ownership, ako ngayon ang nasendan ng violation. So, anong kailangan natin gawin? I-contest. Yun nga lang, abala, kasi either pupunta ka sa MMDA o kaya I have to fill out all this information online para mapabulaanan ko na hindi na ako ang nagmamaneho niyan. In fact, binenta ko na. Ang isa sa mga katunayan na pwede mong isubmit, especially if you're going to the MMDA office sa Makati or you're filling out the form online, is the deed of sale. Kung meron ka na mga notaryadong deed of sale ng transaction mo, ng pagbenta mo ng sasakyan years ago, then that can exclude you from the violation. That will excuse you from the violation. Kaya hindi mo na kailangan bayaran yung fine. Pero huwag kang magsasariling kalooban na. Hintayin mo syempre yung feedback ng MMDA sa'yo once the contest or once the dispute has been approved. Next na tanong, paano matatanggap yung notice of violation? Balikan natin yung sinabi ko na dahil nga nakadepende yan sa sasakyan, kung anong sasakyan ang nag-violate, andyan yung plaka niyan, madedetect yan. So kung ano yung address na nakaregister dun sa sasakyan, doon may papadala yung notice of violation. On one of the recent interviews of the MMDA, they are working towards getting that text message out, kumbaga as real time as possible na makuha kagad ng mga vehicle owners yung notice through SMS kapag nagkaroon ng violation through NCAP. Pero sa ngayon, ang existing process is mail it out to you. So yun nga, yung literal na sulat, makaka-receive ka ng notice. Kaya as early as now mga brother, if you have vehicles under your name, if you have more than one vehicle, o kaya naman nabenta na, push mo na yung mga sasakyan na yan ay ipalipat na ng mga bagong may-ari. O kaya naman on your end, para siguradong makuha mo yung mga notices of violations na to at siguradong hindi ito mag-pile up or matambakan ka dahil hindi mo alam hindi ka nakaka-receive ng notice, make sure that your information is updated. Papasok yan dun sa LTMS portal mo. Kung ano yung address na meron ka dun yan pupunta. Next na tanong, paano kung hindi ko mabayaran yung violation? For whatever reason, it's either hindi mo pinapansin o kaya naman hindi mo alam dahil nga hindi nakakarating sa yung notice. Malaking problema yan. Because LTO will be giving an alarm dun sa sasakyan na that continues to have violations na hindi nasa-settle. Ang ibig sabihin lang yan, pag magpaparehistro ka na, dun mo na lang malalaman, ay, ang dami ko na palang violations. Imagine mo yan, one time, big time, yung mga violations sa penalty mo. Tapos syempre, may mga penalty pa ulit yan for not paying the fines na dapat ay binayaran mo na dati pa. Kaya naman dito papasok yung importance of you making sure that your records are updated. Yung sasakyan mo, dapat ang address niyan naka-tie up sa information mo at yung information mo naman ay updated when it comes to your contact number, to your address, para kung sakali lang magkakaroon ka ng violation through NCAP, mapapadalhan ka ng kaukulang notice para either mabayaran mo or mai-contest mo or matutulan mo. In a nutshell, yan yung NCAP update mga brother. Matagal naman ang update to kasi 2022 pa lang na-implement na to. Na TRO lang talaga, nagkaroon lang talaga ng temporary restraining order. But now that it's been up, andun pa rin yung questions kabi-kabila. Paano kung ganito? Paano kung ganire? Paano kung ganyan? At the end of the day, maganda ang layunin ng NCAP. At ang ilan nga dito ay ang pagkakaroon ng disiplinadong mga driver dahil alam mo at all times may mga camera na nakatutok sa iyo na maaari ka mahuli. Pangalawa, it will also save time because instead na paparahin ka pa, magiging cause ka pa ng traffic, makikipagdiskusyonan ka pa dun sa, let's say, MMDA na humuhuli sa'yo, mawawala na yun. At dahil wala na yung face-to-face discussion between the driver and the authority or let's say the MMDA, syempre, mawawala na rin yung possibility of kotong. Alam mo na, yung mga lagay-lagay, that results to corruption in some cases. Hindi naman natin nilalahat. Yun yung mga magaganda talagang layunin ng NCAP. On the other hand, nagkakaroon naman ng negatibong reaksyon dahil sa masasabi nating mga hilaw na proseso, lalong-lalo na sa mga gray areas o kaya naman yung mga tinatawag na hindi malinaw na proseso sa ilang mga hakbang nito. Pero ang safest pa rin dyan mga brother is habang inaayos at pinaplansya yung mga proseso na yan, sumunod tayo sa batas trapiko. Huwag maging pasaway, huwag maging kamote. Sa lahat ng pagkakataon, pilitin natin na sumunod sa mga proseso at regulasyon na dapat sundin
para lahat tayo makaiwas sa perwisyo. Yan ang update ngayon mga brother para sa NCAP. Sana may napulot kayo. Again, para sa mga katanungan, i-comment nyo lang at pipilitin natin sagutin. We try to be as accurate as possible with the resources na kinukuha natin sa mga tamang sources at hindi sa mga chismis at haka-haka lamang. For more updates, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Till the next video mga brother. Sige.